Salamat po. Pinangakuan na kayo? Gusto nyo pang tuparin? Sa kampanya pa lamang, lagapak na ang pinakaunang pangako ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Pangako nila, unity. Ang ipinangakong pagkakaisa para sa kaunlaran ay nauwi sa pinakamalaking hidwaan sa politika. Habang nag-aaway ang makapangyarihan, ang nasa gitna ay mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap. Umasa ng kaunting pagbabago sa pinangako nila. Subalit, sa halip na kaunlaran, sa halip na pagkakaisa na tunghayan nila ay away at bangayan. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng mga Marcos at ng mga Duterte? Kapakanan ba ng sambayanan? Maliwanag na hindi. Kapangyarihan. Kapangyarihan ng kanilang mga political dynasty. Yan ang kanilang pinag-aawayan. Kapangyarihan para sa 2028. Abala sila sa paglalantad ng baho sa isa't isa. Abala sa pagtatakip ng kanilang mga anomalya. Bayang umaasa na pindeho na. Kamara, Senado, nagkakagulo na. Damay na sa away. Ombudsman, NBI, Gabinete, damay na din. Di malayo, pati Korte Suprema at mga korte, madamay na rin sa awayang ito. Pangako na unity, napako. Ikalawang malaking pangako, 1 milyong pabahay kada taon. Ilang milyong Pilipino pa rin na nakatira sa mga barong-barong sa mga estero at tahanang hindi ligtas sa baha at mga sakuna. At ngayon, hindi na ito binanggit sa sona ng Pangulo. Para bang tahimik ng inamin ng pamahalaan na hindi nila ito kayang gawin. Tiis muna, bayan ko. Pangalawang pangako ng Pangulo, pabahay, muling napako. At siyempre, pinakatanyag na pangako, 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, 12 milyong pamilya raw ang nakinabang. Ngunit kapag sinuri ang datos, lumilitaw na ang benepisyo ay hindi kasing lawak ng ipinakikita. Kung ipagpalagay na ang isang pamilya ay nakabili ng humigit kumulang 10 kilo na 20 pesos, sapat lamang ito sa humigit kumulang 4 hanggang 5 araw na konsumo ng isang karaniwang sambahayan. Ibig sabihin, sa loob ng isang buong taon,